Yung dating nakatambak lang na motor, halos brand new na yung itsura ngayon. Sa sobrang daming issue kasi nito, inayawan na lang ng dating may-ari kaysa gastusan niya ng malala. Pero dahil trip ko talagang magpapogi ng mga napabayaan at lumang motor, ito na nga pala yung naging itsura nito ngayon. Kaya sa video nga pala na to, ipapakita ko sa inyo yung mga ginawa ko para mapapogi ulit itong nabili kong napabayaan na Honda Wave S125. Bali ganito nga pala yung itsura nito, inoffer to sa akin na isa kong follower, nakatambak na raw kasi at napabayaan na. Madalas daw kasi siyang nanonood ng mga video ko, napapapogi ko pa raw kasi yung mga napabayaan na motor. Kaya kaysa sa iba niya nga raw ibigay, sa akin na lang inoffer at least kahit papano, makikita niya pa yung transformation sa itsura nito. Bali ngayong araw nga pala, nakahiram na ako ng pangtabas ng kaha sa tropa, buti na lang meron siyang ganito. Kaya washerout nga pala sa tropa, kay Ren Lacorte, siya kasi yung hiniraman ko nito. Kung napanood nyo kasi yung huling video ko nito, naka-convert nga pala sa clutch to, kaya kailangan butasan dito sa kabila. Pero kahit papano may abang na nga pala tong kaha, medyo nakaporma na kasi siya. Gagawan ko sana ng malupit na fitment, ang problema, napalaki pala yung butas ko. At dahil wala na nga palang take to sa pagtatabas, no choice na tayo, medyo lalakihan ko na talaga yung butas, tapos kikinisin ko na itong mga gilid. Kaya nang naayos ko na nga palang maigi tong butas, binaklas ko nga pala ulit tong throttle cable. Hindi kasi may kakabit ng maayos yung cowling dahil nakaharang to, dapat kasi nakapasok to sa butas sa ilalim. Kaya no choice tayo, medyo dodoble trabaho lang. Tinanggal ko na nga pala tong throttle cable dito sa throttle housing. Tapos saka ko nga pala to ipinasok dito sa butas para siguradong hindi tatama dun sa lagayan ng cowling. Binalik ko na nga pala yung lock nut niyan. Tapos isinalpa ko na ulit itong cable dito sa housing para maibalik na uli natin dito sa manubela. Tapos kinapa ko lang yung butas dito sa manubela, yung kasi yung nagsisilbing lock nitong housing para hindi gumalaw. Kaya nung naisalpa ko na nga pala yung kuntil nito, saka ako kinuha yung screw, ilalak na natin to. Sakto lang din yung pagkaka-adjust, napaka-smooth gamitin itong throttle, walang kasabit-sabit. Kaya nang naiyayos ko na nga pala lahat ng cable na sumasabit kanina, ito na nga pala yung time para may balik na natin tong cowling dito. Muntikan ko pang malimutan na ikabit yung socket, buti na lang medyo naalala ko kung nagkataon, doble trabaho baklas na naman. Medyo nakakailang pa man din magbaklas kabit, lalo kung kaha yung tatanggalin. Kaya mas mainam na talaga nagdo-double check para isang trabaho na lang. Bale minasamasahe ko nga pala to hanggat sa mapasok kong maigi yung mga fittings nito, mahirap kasi yung perasahin. Kaya nung nailapat ko na nga pala na maayos, saka ko nga pala kinuha yung mga CNC natin na bolts, yun yung ginamit ko rito. Para mas mailapat kasi natin to na maayos, magandang may tornilyo muna natin lahat para makita natin kung okay ba yung fittings. At habang iniisa-isa ko nga pala ikabit yung mga body screw nito, unti-unti ko na rin nakikita, iba rin talaga yung pogi nitong Waves 125. Yung tipong wala namang sobrang bigat na pyesang nakabit, tapos all stock lang din naman kung titignan, pero napakalakas talaga ng dating. Nadaan lang siguro talaga sa mga pyesang kinabit na sumakto sa kulay nitong kaha. Kaya nung naikabit ko na nga pala lahat ng body bolts nito, kinuha ko na nga pala tong screw, binuksan ko na tong brake master. Hindi pa kasi ito nabibleed, kaya lalagyan muna natin ng brake fluid sa loob. At bumili nga pala ako ng alloy bracket na gagamitin natin dito. Ang problema, sablay pala dun sa nabili kong caliper, hindi match. Dagdag detalye sana rito sa may harapan, pero no choice tayo. Itong nakasalpak na lang din dito yung gagamitin ko. Kaya inilagay ko na nga pala yung caliper dito sa front shock para masimulan na nating i-bleed yung preno. Naglagay lang ako ng tagisang washer dyan sa loob para saktong-sakto lang yung fittings, walang kapit dito sa brake pad. Kaya nung okay na nga pala lahat, saka ko nga pala ipinorma tong brake hose. Nakalimutan ko na nga rin palang bumili ng bagong banjo bolts, yun sana yung gagamitin ko rito para mas malinis tignan. Pero dahil halos walang tigil yung ulan, no choice tayo, ito na lang siguro yung gagamitin kong extra ko. Nakalimutan ko nga pala ikabit tong bar end kanina nung nagtanggal tayo ng throttle cable, kaya binalik ko na rin ngayon, baka kasi makakalimutan pa. Bumili na nga rin pala ako ng bagong brake fluid, bali dot 3 nga pala yung gagamitin natin dito. Hindi ko nga pala pinuno ng maigi, halos 3/4 lang yung nilagay ko, baka kasi matalsikan tong kaha, mahirap na. Para kasing strip sol yang, konting matuluan lang talaga yung kaha, tapos hindi mo na anlawan, siguradong bakbak yung pintura. Bali ganito nga pala yung ginagawa kong diskarte kapag nagbe-bleed ako ng preno. Unang-una kong ginagawa, pinipisil-pisil ko lang yan pag nalagyan na ng brake fluid. Tapos kapag bumaba na nga pala lahat ng brake fluid na nilagay ko, saka ako bubuksan tong bleeder. Nakapiga pa nga pala ako sa preno niya nung binuksan ko tong bleeder para bumaba lahat ng brake fluid, sumama yung hangin. Tapos nirepilan ko nga pala ulit to ng bagong brake fluid dahil halos naubos na yung nilagay kanina. Dahil makapit na nga pala yung preno, ibinalik ko na nga pala tong brake master cap, tapos nilagay ko na tong dalawang screw dito sa magkabilaang gilid. At para makasigurado tayong walang tulo ng brake fluid, hinigpitan ko lang to maigi, tapos konting testing lang kung kumakagat na ba, buti kumakagat na, kaya okay na. Saka ako nga pala kinuha yung side mirror na ikakabit natin dito para syempre safe tayo kada nagmamaneho, mahirap kasi yung palingon-lingon habang nagdadrive. Kung usapang papogi lang ng motor, mas malinis talagang tignan pag walang side mirror, pero syempre
syempre doon pa rin tayo sa safety. Total pang service naman talaga yung concept nito ni Project Bilog, kaya mas mainam na talaga na may ganito. At syempre bago natin tapusin tong video na to, konting sound check lang muna tayo. Ay nga pala, bago natin tapusin itong video ni Project Bilog, mag-update muna ulit tayo para dun sa bago nating giveaway na motor. So ito, ipapakilala ko sa inyo si Project Pinocchio sa mga hindi nakapanood ng episode niya. So siya ngayon yung ibibigay natin para dito sa ating giveaway. So sa mga magtatanong, paano kayo magkakaroon ng chance na manalo nitong Yamaha Pino natin? Napaka-basic lang, dapat i-download nyo yung game app na nandito sa comment section, tapos mag-top up kayo at least 100 pesos, automatic yan, kasama na kayo sa giveaway natin sa paparating na October 5, right? So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na game na dapat i-download nyo at mag-register kayo para magkaroon kayo ng chance na manalo nung Yamaha Pino. So iniwan ko na sa comment section yung download link nito, tapos kapag na-download nyo na, syempre install nyo na rin. Kapag may account na kayo, click nyo na tong register. Ayan, ilagay nyo lang yung number nyo, tapos password, tsaka yung OTP. Pag okay na, pag may account na kayo, punta na kayo dito sa login. So, since may account na tayo, kaya login na lang yung pipindutin natin. So, automatic kapag dinownload nyo to, meron kayong libreng 7 pesos na pwede nyong magamit dito sa game. Tapos, meron sila ritong daily bonus na tinatawag. I-click nyo lang to. Ayan, parang ruleta type siya. So, ayun, times 1 yung gold natin. So, kaya naging 8 golds na tayo. So, ayan. Sa mga magtatanong kung paano mag-top up dito sa game para magkaroon nga kayo ng chance sa manalo ng Pino, napaka-basic lang. Click nyo lang tong wallet dito sa baba. Tapos, ayan, at least 100 pesos. Basta mag-top up kayo ng 100. Automatic yan. Kasama na kayo dun sa raffle natin. Tapos, kapag nag-top up kayo at saka nag-install kayo nito, ayan, ilagay nyo na sa comment section, ibaba nyo na para kapag binunot na natin sa October 5 yan, matik, kasama na kayo. Tapos sa mga nagtatanong kung paano bang kumita rito nang hindi ka gumagastos, pwede rin naman. Ang gagawin mo lang ay i-click mo lang tong Be Our Agent. Ayan. Tapos i-share mo lang tong referral link mo. Ayan, i-copy mo lang. Tapos kapag once na may nag-download sa link mo, tapos kapag may naglaro, automatic yan, may kikitain ka naman dito kahit papano. So sa mga nagtatanong naman kung paano may withdraw, kung sakaling medyo pumaldo ka na, i-click mo lang to withdraw. Tapos, ilagay mo lang dyan kung ano yung Gcash number mo tsaka kung magkano yung gusto mo i-withdraw. Ayan, dito sa baba. So, pag okay na yan, click mo lang yung withdraw. Tapos, sample game nga pala ng mga games dito na makikita nyo sa Diamond game. Ayan, napakarami rin. Pero ito talaga yung madalas na nilalaro ko sa lahat ng game map. Ito, Dragon vs Tiger. I-click nyo lang yan. Tapos, pili lang kayo kung magkano yung gusto nyo itaya kagaya ng ibang game. Ayan, pwede 5 piso, 20, 100. Depende sa inyo. Taya tayo 5 piso dito sa Dragon. So real time yan. Kapag katumama kayo, papasok yan dito sa gold coins nyo. Kung ano yung mas mataas na baraha, yun yung mananalo. So Queen, tsaka Jack, mas mataas na baraha yung Queen. Kaya panalo tayo ng 5 piso. Naging 4.75 lang kasi may may commission. So ayun lang, ulitin ko mga sir, kung gusto yung manalo nung Yamaha Pino natin sa October 5, napaka-basic lang nung gagawin nyo. I-download nyo tong game, tapos mag-register kayo, mag-top up kayo at least 100 bucks. So yun na nga pala, makalipas nga yung 10 episodes na pagbubuo natin dito kay Project Bilog. So finally, natapos na nga rin pala tayo ngayong araw. So ito na nga pala yung pinaka-final looks dito ngayon sa itsura ni Project Bilog. So masasabi natin talaga na napakalaki na nung pinagbago niya. Lalo sa itsura kasi talagang halos hindi mo akalain na binuulan to kasi halos parang brand new itsura niya. So ayan, naging color orange na siya compare dati na kulay silver yung kulay niya na nirepaint lang. Pero ito ngayon, wala ka nang makikitang kalawang dito. Halos nasa 85% na ang pyesa na kinabit natin dito. Lahat yan brand new except dito sa makina, pero mga pininturahan din natin yan. So yun, dito na nagtatapos yung episode nito ni Project Bilog. Pero bago natin tapusin to, marami kasi nagtatanong kung magkano nga raw ba yung nagastos natin dito. So sa ngayon nga pala, yung compute ko dito pa lang sa mga pyesa, sa mga pintura, lahat ng accessories na kinabit natin dito, umabot tayo ng nasa 49,854. So wala pang 50k pero halos ganun na rin. So nasa ganun lang na budget, makakapagpapugi na kayo ng Honda Wave S 125 na Bilogan. So abangan nyo bukas, ipapakilala ko na rin sa inyo yung bagong magiging project bike natin. Sana supportahan nyo ulit. Alright, yun lang, ride safe.